Magandang araw! At dahil maganda ang gising ko ngayon, ano naman, pagandahin nyo rin yung araw nyo. Linggo ngayon, kasi malamang kahapon Sabado. Ano ba naman kayo? Hindi, dapat pag linggo, kalmado lang tayo at mabait, di ba? Pagpasok ko nga ng aking tahanan, nakatay na nga ni Papa yung manok ng kapitbahay namin. Charot! At piniprepare na din ni Kuya yung malunggay para sa tinola. Makakahigop na naman tayo ng sabaw, sarap. At dahil may nagpiprepare naman ng aming breakfast ngayon, naisipan kong ilipat ng lupa yung aking itinanim na ubas. Kasi ang tagal-tagal ko na itong itinanim pero hindi pa rin nabunga. Kaya sabi ko sa sarili ko, oo, kinausap ko yung sarili ko. Kasi sabi ko, ang tagal-tagal niya na, hindi pa rin siya nag-grow. Parang yung relationship namin, hoy, saan ka punta? To the far away. Yun na nga, umaarte na naman ang self. Yan na nga, diyan ko na siya inilipat. Mukhang masaya naman na siya dyan. Parang hindi niya na ako kailangan. Hoy! Pero sabi nila, dapat daw pa nagtatanim ka, meron kang green thumb. Mapinturahan nga mamaya ng green ang aking daliri. Figurative lang naman yun. But in literal sense, dapat pag nagtatanim tayo, magaan daw yung ating kamay para hindi nabubugbog yung pananim, para hindi siya nasasaktan o nasasakal, katulad ng ginawa mo, kaya iniwan ka niya. Hoy! Pagkatapos ko ngang magtanim, kasi papansin ako, nagwalis ako sa paligid. Nakulangan pa ako sa brigada eskwela, kaya dito ako sa bahay nagbrigada bahay. Gumaya nga kayo, hindi yung laging nakatutok na lang kayo sa cellphone nyo maghapon. Kaka-follow to follow at kaka-resback sa mga followers nyo para dumami yung viewers. Content creator can relate. Tsaka maganda din sa katawan yung gumagalaw-galaw ka. Hindi yung para ka na lang dyang potato couch. Mas maganda pa rin yung mga physical activity kasi nare-regulates yung circulation ng blood. O, may pa-science. Kaya wag kayong ano-ano dyan. Dahil papansin din si ate, kahit hindi ko na siya sinabihang magdilig ng orchids, nagdilig na. Dapat ganyan, may initiative ka. Pag bisita ka, ikaw ang magdilig ng halaman. Siyempre, pamilya kami ng papansin, kaya si mama hindi din nagpatalo. Kasama niya si kagawad sa labas ng bahay, nagrabos din. Pero habang nagwawalis ako, may napansin ako sa aking rambutan. Bakit ka ako yung 1,000 na bunga nito, parang 200 na lang? Oo, nabilang ko. Tapos yung mga namumula-mula, bakit parang naging green uli? Hindi talaga ako mapakali kaya tinutukan ko ng tingin. Nasaan na kaya mga bunga? Basilio, Crispin. Tiningnan ko sa baba, wala naman ni isang nahulog. Kanina maganda ang gising ko, ngayon nagsisimula ng uminit ang ulo ko. At eto na nga, nakita ko na ang pinagbalatan. Sino na naman kaya ang salarin? Kaya nagkandak ako ng search and rescue operation. Tadadadang. At eto na nga, huling-huli ko ang mga salarin. Kitang-kitang ebidensya. Habang nanonood ng cellphone, eto na naman, nagbabalat ng rambutan. Hindi nga ako nagkamali ng aking hinala. Dahil ayaw ko nang isipin ang pagkawala ng rambutan ay parang pagkawala niya. Hoy! Naisipan ko na lang magtanggal ng blackheads. Kasi lately, napapansin ko parang ang dami ko ng blackheads sa ilong. Napapabayaan ko na talagang sarili ko. Simula nang iniwan niya ako. Charis! Hindi naman kaya ako malungkot. Sabi ni ate, kailangan ko daw maglagay nito at nakakapagpatangos daw ito ng ilong. Sabi ko naman, akala ko ba pang patanggal lang to ng blackheads? Eto si ate, story time na naman. Pero ang lamig sa ilong ng cream, kaya lang kakaiba yung amoy niya. Hindi ko naman kasi nabasa kung ano yung brand. Basta sabi ko, excited na akong magtanggal ng blackheads. Pero nang natapos na ni ating ilagay yung cream, sa kanya lang sinabing kagagaling niya lang daw sa CR. Hoy! Kaya pala, the smell was so familiar. Amoy ulam kagabi. Hoy! Charot lang. Pagkatapos nga maset nung cream sa ilong ko, nilagyan pa ako ni ate nung parang cloth. Kasi yan daw yung magsisilbing parang hihila dun sa mga blackheads. Yung magtatanggal ng mga nararamdaman ko para sa kanya. Hoy! Tapos leave it for at least 10 minutes. Kaya nagwalis-walis muna ako habang hinihintay ko siya. Hoy! San ka punta? Sa far away. Dito talaga kasi sa tapat ng bahay, kailangan mo magwalis araw-araw at ang dami-daming kahoy. Pero ang kagandahan naman na may mga puno sa paligid ay napaka-presko naman talaga ng environment. O taray, kapaligiran lang. Yun na nga, excited na nga akong tanggalin yung mask. Sana isa na lang yung butas ng ilong ko. Medyo masakit siya, pero mas masakit pa rin yung pag-iwan niya. Hoy! Yan na nga yung pagkatapos. Ganyan talaga daw yung itsura niya. Hindi na matatanggal yung mga puti-puti dyan. Magsisilbi na siyang design. Joke lang. So, yun lang. Thank you for watching. Chororoots!